dear beloved, Boss Mike Cervera. Eto, pakinggan natin, ha? Ay, grabe talaga to si Digong, ano? Oh, eto, pasok! Pasok! Pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event Eto, natatandaan nyo po ito, ha? Ito po yung huhulihin na itong matanda na demonyo na to. Oo, nagyabang-yabang pa sa Hong Kong. Mga kababayan, ha? Balikan lang natin ito at ikukonekta natin doon sa sinasabi, ha? Na etong gobyerno ni Digong ay talaga naman. Kaya eto, kinarma ng husto eh. Oh. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Tapos, Miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. kita nyo. Ito ho yun na para bang noon, natatalakay natin to, na nagsasabi nga mga kababayan ko si Digong ay humingi ng tulong na para magkaroon ng asylum diyan po sa China, ano? Dito po sa China. Pero mga kababayan, oo, tinabla ng China si Digong. Ano po? Pero mga kababayan ko, yan po yung ginagawa ni Digong noon. Rally rito, kung saan-saan, sa ibang bansa. Ang daming pondo, hindi ba kayo nagtataka? Sabihin ko sa inyo mga kababayan ko, pupunta ka ng ibang bansa, magra-rally ka, mag-iinganyo ka ng mga OFW, magbabayad ka ng event, at syempre lahat ng mga sabit, yung alalay ni Digong, yung tagapag-alaga ni Digong, yung bodyguard ni Digong, lahat yan, syempre bayad. Yan ba yung walang pera? Hindi ba kayo nagtataka kung saan nila kinuha yung pera tapos sasabihin nyo hindi nagnakaw si Digong? Kalokohan po yan. Kalokohan na sabihin ninyo na si Digong ay hindi nagnakaw. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo, hanggang ngayon ang dami pa rin nilang panggastos. Pangbayad nila sa peking survey ni Sarah. Pambayad nila sa mga vloggers nila. Lumalabas yan. Hindi natin gawa-gawa yan. Pambayad sa pagpunta-punta nila sa iba't ibang bansa. Saan nila kinukuha? Pambayad sa abogado, 150 million kada buwan. Saan kukunin yun? Kung hindi ba naman sandamakmak ang ninakaw netong matandang ito, mga kababayan? Napakarami. Oo. Argo, napakarami ang ninakaw netong matanda na ito. Grabe, no? Ngayon, isipin nyo maigi yan. Isipin nyo maigi, saan kinukuha? Tapos sasabihin naman nung isang singer na si Wincy Cornejo, payak na payak lang daw ang pamumuhay ni Duterte sa maliit na bahay. Yun lang akala mo, props niya lang yun. Paano yung kanyang mga mansyon dito sa Metro Manila at sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Di ba? Hindi niya yata alam yun eh. Oo. Di ba? Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi nyo, nag-apply ng asylum si Digong pero tinanggihan. Bakit? Kasi nga mga kababayan ko, si Digong, wala nang silbi. Bakit? Para saan pa? Di syempre mga kababayan ko, magiging problema lang nila si Digong sa China. Bakit pa nila kukup-kupin yung matanda na yan? Para sa kanila, wala na, basura na yan. Tama, mali? pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik ng Pilipinas. Kita nyo, hanggang sa nahuli na nga mga kababayan. Kita nyo, mismong Hong Kong Police, mga kababayan, ang tumulong para i-monitor ang galaw ni Digong. Nako, hanggang sa madala na nga siya dahig itong matandang ito. Di ba? Tapos sasabihin nyo mga kababayan, huwag nyo sinasabi na maayos sa Davao dahil ang mga taga Davao mismo nagrereklamo dyan sa lugar nila. Pakinggan ninyo ito. Pasok! Agay, naunsa naman ni atong syudad man. Bakit? Nabaho naman tani.
Wa nay nangulektag basura ano man Mayor Baste. Oh, kita nyo? Iwan ra ba sila nga humot to ka kay Mayor? Hmm. Lain po siguro nga ikaw ray humot nga imong syudad baho. Tungod kay di makolekta ug nganong di makolekta, kolekta ang mga basura. Hmm. Siya problema. Ah. Ha? Paklaro po na ninyo Oh. Pidaara ba yung tao'y ang taga Davao ra ba na ila ra ba nga cleanest city? Oh, kita nyo? Pagkahuman baho kita karon kay ang basura nagkatag. Hmm. Wa makolekta. Ayan, Ano sa ni ako, makolekta? Hmm. Mayor Baste. Ah. Yuhu! Oy, Baste, sabi ng iyong constituent, itong isang constituent mo, abay, akala ko ba'y pang world class ang Davao City? Yan ang pinapakalat nila Argo eh. 'Di ba? Yan ang pinapakalat ng mga tropa nila Argo. Ha? 'Di ba? Pinakamalinis, mala Singapore, eka. Oo, ha? Ang Davao City. Pero bakit nagrereklamo? Itong mama na taga Davao City, ang baho-baho daw sa Davao, mga kababayan ko, umaalingasaw. Ha? Ano 'yun? 'Di ba? Oh, Singapore nga daw, boss. Paano magiging Singapore kung ganyan? Magtatakip ka ng ilong kapag pumunta ka ng Davao. Hindi ko man masyadong maintindihan yung salita niya, mga kababayan ko. Pero alam na alam natin yung kanyang tinutukoy na tambak ng basura sa Davao City, pinapabayaan ni Baste. Oo. Walang silbi, mga kababayan, si Baste. Oh, 'di ba? Tambak ang basura, ang baho-baho ng paligid ng Davao. Ganyan po yung sinasabi. So kayo mga kababayan ko, paano nila nasasabi na mala Singapore ang Davao City? Eto ba mga kababayan isa na naman na pang loloko, pambubudol sa mamamayang Pilipino para sabihin ng mga tao kahit hindi pa sila nakapunta ron, ay ang ganda-ganda sa Davao, parang Singapore, gano'n, mga kababayan ko. Ay nako. So, ito propaganda para ang mga tao maniwala sa kanila sa mga pinagsasabi nila na puro kasinungalingan pala. O, pakinggan ho natin, bigyan natin ng reaksyon. Agay, nunsa naman ni atong syudad man? Oh, parang sinasabi niya, ano na naman tong nangyari dito sa syudad natin? Mabango daw si Baste po, pero ang Davao mabaho. Kita nyo? Ayan. Sipin nyo maigi yan. Ano daw nangyari? Nabaho naman tani. Mabaho na daw, mga kababayan. Ang baho-baho daw sa Davao. Davao City, Wa nay nangulektag basura ano man Mayor Baste. Walang nangongolekta ng basura, eka. Baste. Binanggit pa. Ni-name drop pa. Yung pangalan ni Baste. Iwan ra ba sila nga humot to ka kay Mayor? Lain po siguro nga ikaw ray humot nga imong syudad baho. Kita mo, di ka na nahiya. Yung sarili mong syudad, ang baho-baho, eka. Di ba? Mga kababayan, puro kayabang, puro kasalita. Ang baho-baho ng syudad mo. Di ba? Tuloy. Tungod kay di makolekta ug nganong di makolekta, kolekta ang mga basura. Kahit makolekta, hindi makolekta, mabaho pa rin ang Davao, eka. Naku, grabe naman to. Matindi tong mga itong mga pasabog ng mga taga Davao. Ang baho-baho daw sa Davao, mga kababayan. So fake news po yung sinasabi na mala Singapore daw, maliwanag yan. Hindi po sa ating galing yan. Galing kay kuya yan, Siya problema. Paklaro po na ninyo Ano problema? Wala namang alam si Baste Ano alam ni Baste? Sumungap lang. Di ba? Kita nyo naman, di ba, mga kababayan ko? Anong alam ni Baste? Sumungap. Pidaara ba yung tao'y ang taga Davao ra ba na ila ra ba nga cleanest city? Kaya nga, sinasabit pinagmamalaki ng Davao City na cleanest city. Sa buong Pilipinas, eka. Pero bakit tila ito ang nangyayari? May nagpapatotoo na hindi totoo yung mga pinagsasabi ng mga Duterte. Ay, nako. So fake news talaga, no? Mga kababayan, Fake news talaga. Sabi ni Junjun,
Dami rin spaghetti sa Davao. Nako, grabe. Spaghetti yung kuryente na sala-salabit. Nako. Pagkahuman, baho kita karon kaya ang basura nagkatag. Oh, sabi, napakabaho daw ng Davao City kasi ang mga basura nagkalat. Wa makolekta. Oh, walang kumukolekta. Walang kumukolekta ng mga basura sa Davao. Hindi siguro inaasikaso ni Baste. Baka laging tulog. Oo, dahil laging lobat, mga kababayan. Sa gabi, gising, nasa gimikan. Tapos sa umaga, tulog. Walang nag-oopisina sa Davao. Mga kababayan? Hindi makolekta. Mayor Wala. Baste. Yuhu! Yun ang nagdala. Mayor Baste, yuhu! Uy, Baste, gising! Nako, mga kababayan ko. Ewan ko na lang. So, ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ako tingin ko, etong mga taga Davao dapat mag-isip-isip na, mga kababayan ko. Kasi kung hindi, yari talaga. Di ba? Yari. Oh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.